na natin. Ito po ay Sharp washing machine. Hindi po siya nag-spin. Tingnan natin ang kapasitor kung okay ba. Ang value po niya ay 10 microfarad. IC wire termination both white, blue and red. For connection. May rusty po siya. Ayan po ang mga kulay ng wire, blue, red at saka black. I-set na po natin ang timer sa 12 minutes para matagal-tagal ang kanyang running, para matestingan natin ang kanyang forwards at saka reverse. So ngayon, babaklasin natin ang mga wire na pinag-determinate para mapalitan natin at idugtong natin uli kasi may mga kalawang na bawat kulay ng dugtungan. Ayan, natanggal na mga wire. Punasan natin ang mga wire ng kapasitor para matestiran natin kung okay pa ba ang kapasitor o hindi na. Punasan natin ng maigi ang body ng kapasitor at na makita natin ang value capacitance. Medyo wala na, fade na eh. Pero alam ko yan kung anong value. Nasa 10 microfarad yan. Gamitan natin ng analog multitester. Iset natin sa 1K. Short muna natin ang dalawang test probe kung mayroon reading. At tapos zero adjustment tayo ng ohms. Ayan po, nagwabot po sa zero. Ibig sabihin may continuity resistance yung tester. Mag-test na po tayo ng capacitance ng kapasitor. Ayan, nagkaroon po ng deflection. So ibig sabihin okay po yung kapasitor dito sa analog tester. Para ma-sure, gumamit naman tayo ng ESR. So i-plug natin ang adapter ng ESR. Ito po ay 12 volts DC. Ngayon may supply na ang ESR. I-short din natin ang kanyang pointer deflection. Iset natin sa 0. Katulad din po yan ng 0 ohms adjustment sa multi-tester. Ngayon po ay magtitest na tayo ng capacitance. Dapat umabot po siya sa green. So umabot po ng green. Ibig sabihin okay po yung capacitance ng 10 microfarad. Doon naman tayo sa capacitance meter. Okay, so ngayon magtitest na po tayo ng capacitance meter ng kapasitor dito sa digital. Ito po ay last na tester. So ang reading niya ay 10 microfarad. So tatlong dinaanan ng kapasitor ng mga tester. Una analog, pangalawa ESR, pangatlo digital. Talagang hindi siya makalusot. So binalik ko na lang dahil okay. Isang washing machine, ang labor ay 400. Paano kung tatlong washing machine ang dumating sa iyo? Hindi, meron kang 1,200 na labor. Kung matapos mo lang sa isang araw. Sa ngayon ay dito naman tayo sa motor terminal. Hanapin natin ang red, blue at saka black. Ayan. Nandiyan po ang color coding ng wire ng motor. Blue, red at saka black. Blue maybe running, then red is starting. Common to running is 80 ohms. Common to starting is 80 ohms. Balance po yan ang resistance. Okay. So starting running ay 160 ohms. So okay. Okay ang timer. Okay ang kapasitor. Okay ang motor. Ang sira ay technician. Yan. Diyan po yung mga sira. Inulit ko po pag splicing at saka binalik ko yung mga insulation protection cover. Diyan po nagkaroon ng loss connection. Kaya nagkaroon ng poor contact. So, ititestingan natin ang
at i-plug natin kung iikot na ang motor. Total yung timer kanina pa nakasit sa 15 minutes kaya matagal mag-off. And po habang umiikot ang timer, pag reverse, nagre-reverse po ang resistance. Nagkakaroon po resistance, balance po, kanan at kaliwa, nagkakaroon at namatay at bumabalik ulit. Ayan po, i-focus nyo sa, sa pointer. Ayan, nakikita nyo, ayan, off na ulit. So, gumagana na po ang washing machine. Lalagyan natin ng tubig mamaya at takpan na rin natin. Ayan na po, may tubig na po at saka may lagyan ng sabon konti. Ayan, umiikot na po siya. Nag-forward at saka reverse. Okay na po siya. Pwede na i-deliver yan sa customer. Testingan muna natin. Magkakaroon na ulit tayo ng 400 labor sa 2 oras lang.